Lagi ka bang short sa budget? Parang feeling mo kahit anong gawin mo, kapos, ubos ang kinikita mo. Ay nako, good news. In just 6 months, yes, pwede mong baguhin ang iyong financial mindset and financial life. Paano? Tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, marami po nagtatanong sa akin, Chinky, paano ako makakaipon? Paano ako makakapagnegosyo, mag-invest? Nako, paano ako makalaya sa utang? Friend, hindi mo na kailangan maghintay ng 10 years para umasenso. Sa video na ito, bibigyan kita ng 6-month game plan na anong kailangan po nating i-build at baguhin para makakamit natin to. Okay? Are you ready? So if you're ready, get a piece of paper and notebook. Nako, parang ano na rin to, coaching session. So ang unang kailangan po natin gawin is build. Okay, everybody say build. Build financial education. Ito lang po reality. Wala pang umaasenso, umuunlad at yumayaman dahil hindi alam kung paano kumita ng pera, humawak ng pera at magpalago ng pera. Do you agree? So yan ang unang hakbang sa pagyaman. Edukasyon. Dahil napakahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Nakakatakot mag-invest at magnegosyo pag di mo alam. Pero pag natutunan mo, dadali na siya. Pag natutunan mo, magiging confident ka na. Kaya for me to start a business is not really that difficult. It's not that challenging kasi alam ko kung paano na gawin to. Kaya ang tanong, anong dapat mong gawin para magkaroon ka ng basic financial education? Una, kailangan mo nang matutong mag-budget. Marunong ka ba mag-budget? Friendship o type yes or no sa comment section. As part of budgeting, kailangan may financial discipline ka. Kailangan matuto kang mag-ipon. Pagkatapos mag-ipon, anong gagawin mo? Kailangan matuto kang magnegosyo. Pagkatapos ng negosyo, pag kumita, kailangan matuto kang mag-invest. So in other words, kailangan ng mga basic. Pag hindi ka marunong mag-save, mag-budget, mag-ipon, magnegosyo, mag-invest, nako, wala tayong pag-uusapan. Kaya magbasa po ng mga financial books. Alam mo, number 1 book na kailangan mo basahin, Diary of a Pulubi. Yan talaga mag-change ang financial mindset mo. From gastadora o gastador to kuripot. Makatuwirang makuripot. Nandun na rin yung mga ipon diary, budget diary, nego diary, at yayamanin. FYI, grab it right now while it's still on 50% sale. Check na lang the link in the comment section. Number 2, follow financial expert. Mag-subscribe kayo sa mga marurunong. Diba? May success. Diba? Hindi lang naman ako eh. Pwede nyo follow si Boss RDR. Diba? Tungkol sa negosyo. At kung gusto nyo pa tungkol sa stock market, si Marvin Germo, si Brother Bo Sanchez, pwede nyo rin siyang sundan. Mag-subscribe kayo sa YouTube at podcast ng mga financial mentors that you want to follow. Number 3, i-assess mo rin ang iyong financial situation. Ilista mo lahat ng iyong income, ilista mo rin lahat ng iyong expenses at gumawa ka ng budget. Alam mo ang kagandahan nito? Kapag naintindihan mo yung pera, mas madali na talaga itong patakbuhin at i-manage. So, unang buwan, build financial education and literacy. Month number 2, saan mo naman i-dedicate ang time mo? Tuto ka na. So ngayon, build additional income. Kung gusto mo mas mabilis sa pagbilis ng pag-iipon, mabilis ng pagbabayad ng utang, kailangan madagdagan mo ang income mo. Does it make sense? At kahit ano pag-iipon, pagbabudget mo, kung wala ka talagang additional income, walang papasok talaga. So paano natin gagawin yan, mga kapatid? Start a side hustle. Mag-freelance ka, magbenta ka online, pag-affiliate marketing ka, mag-consult ka sa ibang tao by using your experience and your skills. Sell your skills. Kung ikaw ay empleyado naman, leverage your skills. Gamitin mo yung talent mo. Diba? Like for example, invest ka sa career growth mo. Diba? Mag-aral ka ng bagong skills para tumaas ang sweldo mo sa trabaho. Or if not naman, ay naku, sulitin mo na yung bonuses mo sa company. Main company, nagbibigay ng mga training program, di ba? Para madagdagan ang kaalaman mo, i-avail mo na. Huwag mo sabihin, ay seminar na naman. Na hindi mo alam, pag natuto ka, madadagdag kaalaman mo, experience mo, madadagdag ang kahalagahan mo sa kumpanya. The more sources of income, the more chances of winning. Second month, build additional income. Yan ang dedication mo. On next month, the third month na tayo, ano pag-aaralan mo? Ito na. Ito yung pinakamahirap sa palagay ko. Build financial discipline. Alam mo, kahit na may alam ka, gusto mo kumita, pag kumikita ka na, magastos ka, ubos pa rin ang pera. In reality, the more you make, the more you spend. Agree? So, paano itatama ito? Dapat magkaroon tayo ng consciousness kung saan napupunta ang pera po natin. Dapat ilista po natin. Not on a monthly basis, annual basis, but on a daily basis.
like engage mo. Yung mga pagkain mo sa labas, mahina na yung mga 150 araw-araw times 30 days, 4,500 times 12 months. More or less nasa 52,000 pesos. Yung pa 150 na merienda mo. Wala pa yung meal mismo. Dapat maging conscious ka. Pag binilang mo, hindi siya daily, week, monthly, kundi annually. Number 2, iset up na, automate mo na pagbabayad ng bills, pagbabayad ng utang, naka-automate na siya. Para wala ka nang iisipin. Parang tax lang ba yan? Number 3, ito lang po pakiusap lang po para magkaroon tayong disiplina. Kahit tumataas ang kita mo, huwag mong i-upgrade ang lifestyle mo agad. As your income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending. That's the next tip. Then, pang-apat po, para magkaroon tayo ng discipline, i-check mo regularly ang expense mo, spending habit mo. Para malaman natin kung afford mo talaga yung lifestyle o hindi. Tatandaan na, pagyaman po ay hindi lang tungkol kung magkano ang kinikita mo. Ang pagyaman po ay pagiging responsable sa paggastos mo. Does it make sense? Kaya ang tanong ko po sa inyo, Christian Jariol, Annalisa Arroyo, Aya and Bea, and Unfiltered Events, ginagawa mo ba to? Let's go to month number 4. Pag ikaw ay may financial discipline ka na, ang next goal mo is to build financial security. Ano ibig sabihin ng security? Well, one thing that we cannot prevent in life, whether we like it or not, are emergency cases sa buhay natin. It's not a matter of if, it's a matter of when. Kaya importante po, pag may kita, huwag nating ubusin sa ubos biyaya. Mag-ipon tayo para sa ating emergency fund, just in case. Diba? Meron kang dudukotin na pera. Ilang buwan ang kailangan mo, kung anong monthly gastusin mo, mag-set ka ng at least 3 months to 6 months, better kung 12 months. Monthly mo, 30,000 times 3 months, 90. 6 months, 180. 12 months, 360. Hindi naman one time, big time yan. Dadahan-dahanin mo. And then, number 2, para magkaroon tayo ng financial security, tanggalin din po natin yung mga malalaking utang, unnecessary utang, credit card, di ba? Yung mga home loans na malalaki po yung interest, car loans, di ba? Tanggalin po natin mga matataas na interest talaga para mabawasan ang stress natin. Subukan mong ibaba yung makiusap ka, or if not naman, try to switch credit card kung may makita kang mas mababang interest. At last but not least, para magkaroon tayo ng security and peace of mind, put as at top of your priority list, mag-build ka ng mga tinatawag na insurances and protection. Health insurance, life insurance, non-life insurance, disability insurance. Again, yung mga emergency, it's not a matter of if, it's a matter of when. Kaya kung may emergency fund ka, may security ka, hindi mo na kailangang umutang oras ng pangangailangan. Does it make sense? So far, so good. If it's so far, so good, pakitype good lang sa comment section. Nasa month number 5 na po tayo. Ano pang kailangan nating i-build? And I hope that you are still here with me. If you are here with me, type I am here sa comment section. Okay, month number 5 na po tayo. Anong pag-aaralan natin? Pag natapos na po tayo ng financial security, ang goal na natin is to build financial income. Pag-aralan mo na. Pag-aralan mo sa month number 5, passive income. Anong ibig sabihin ng passive income? Kahit di ka na nagtatrabaho, may pera pa rin pumapasok sa iyo. Masarap kumikita habang ikaw ay natutulog, di ba? Grabe. Paano tayo magkakaroon ng passive income? Ay, yan ang next question. Nako, bumili po tayo ng mga tinatawag na paper assets. Ano yung paper asset? Stock market, like for example, UITF, mutual fund, Pag-ibig MP2, diba? Cryptocurrency. Pero ito lang, warning lang po. Huwag na huwag kayong papasok sa sinabi ko kung hindi nyo naunawan. Kung hindi nyo naunawan, huwag nyo pasukan. Number 2, pwede tayo bumili ng rental properties. Kung medyo may kaya ka na, mag-invest ka sa mga real estate, magkaroon ka ng passive rental income. Walang katalo-talo yan. Pero piliin lang natin na tamang location at syempre yung tamang market. Next, isa pa, ay grabe, passive income na maganda, e-commerce. Magbenta ka ng mga e-commerce product, affiliate marketing, nako, takang puhunan, di mo kailangan puhunan dyan. Benta ka rin ng digital products, pwede rin po. Diba? Ang dami pong opportunity. And last but not the least, kumuha ka ng negosyo o investment na hindi mo kailangan talaga ng full-time effort. Ano ba yung mga ganun na yun? Again, as I mentioned, online is the best. Alam mo mga ka-friendship, ang tunay na financial freedom ay para sa akin, yung kapag may pumapasok ng pera, kahit ikaw ay natutulog, kahit ikaw ay hindi nagtatrabaho, kahit ikaw ay nagbabakasyon. Agree? Kaya nga, after everything na ginawa mo, build passive income. And last but not the least, on the 6th month, ano kailangang pag-aralan mo? Ang pag-aralan mo naman, build and scale your wealth. Ready ka na bang i-scale up ang finances mo? Ito na ang last step. Paano po? Number 1, di ba? I-assess ang kita. No? Magkano kinikita mo? I-assess ang expenses. Di ba? Dapat ang kita higit pa sa expenses. At check natin, i-assess din natin yung investment kung nag-work o hindi. Number 2,
gamitin po natin yung mga tinatawag na tax advantages na accounts para mabawasan natin ang mga buwis na binabayaran. Kung may negosyo ka, VAT in versus VAT out. Kung may personal expense ka, kumuha ka ng resibo para ika nga mabangga mo sa mga gagastusin mo para mabawasan po ang mga taxes. Number 3 po, ang tinatawag po natin naman para magkaroon tayo ng multiplication of wealth, increase our investment. Siyempre naman, kung mas marami po tayong investment na pinapasukan na safe at alam mo, mas malakas ang opportunity na dumami ang pera mo. And last but not the least, ito yung pinaka-powerful sa lahat. Huwag kang titigil sa pag-aaral tungkol sa pera, sa pagnenegosyo at pag-i-invest. Because the more you learn, the more you will earn. Habang lumalaki ang kaalaman mo, lalaki ang kita mo. Kaya mga ka-friendship, ito lang nagustuhan mo ba itong episode na ito? Ano bang dapat natin tandaan at pag-aralan in 6 months? Month number 1, pag-aralan mo, financial education. Month number 2, dagdagan ng kita. Number 3, kailangan mag-aral ng financial discipline. Number 4, pag-aralan ang financial security. Number 5, pag-aralan ang passive income. At number 6, pag-aralan kung paano palakihin, palaguin ang pera. Mga kapatid, huwag ka na maghintay pa ng perfect time. The best time for you to start is now. Since tinapos mo tong video na ito at kung nagustuhan mo tong video na ito, meron akong ibibigay sa na free. Yes, free webinar on to teach you na ba talaga ang sikreto kung paano mo mapapalago ang iyong pera. Kung gusto mo malaman on how to grow your money, just go to chinkfree.com and I'm going to offer you a free webinar. Again, chinkfree.com and then subscribe ka na lang para mapanood. Ang tanong mga kapatid, anong step sa 6-month plan po natin ang sisimulan mo agad? Pakilagay na lang sa comment section. Don't forget also to like, subscribe, and share this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.